Mga karangkada, live traffic update muna tayo mula sa MMDA Metro Base. Ang nakikita nyo sa inyong mga television screens ay ang traffic situation dyan sa may EDSA Shaw Boulevard. Unahin natin yung nasa kanang bahagi ng ating mga television screens. Yan yung northbound lane ng EDSA Shaw. So yan yung mga galing ng Mandaluyong, galing ng Makati, galing ng Pasay at papunta ng Quezon City at San Juan area. At sa nakita nga natin, yung nanggagaling dyan sa Shaw Underpass ay bumper to bumper ang traffic ngayon. Kahit gumamit pa kayo ng service road papunta dyan sa may Ortigas area ay mabigat na rin ang daloy ng trapiko. Ngayon kung kayo ay southbound, nanggagaling ng Cubao, galing na San Juan at papunta kayo ng Mandaluyong at Makati area, sa nakita nga natin sa left side ng ating mga screens ay moderate naman ang galaw ng mga sasakyan kung kayo ay southbound at papunta ng Pasay at Makati area. Mainit ang panahon, pero mas mainit ang mga pangyayari sa Senado. Alamin natin yan mamaya. Kasama niyo pa rin kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Ako si Nina Corpus. Bawat komento o pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadaanan natin yan. Kagapay nyo kami sa mga usaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at lahat ng FMR station sa buong Pilipinas. Gayon din sa Signal TV, Channel 31. Ako, si Jack Batallones. Ito ang Arangkada Balita. Department of Justice, iginiit na pwedeng ipatupad sa Pilipinas ang arrest warrant ng ICC laban kay Senador Ronald De La Rosa. PNP, tiniyak na nakahandang arestuhin si Senador De La Rosa kung ipag-uutos ng local court. Miyembro ng House natututok sa impeachment trial ni VP Sara Duterte. Iginiit na dapat simulan agad ang paglilitis sa Senado. 41 mambabatas. Itinutulak ang investigasyon sa umano'y extortion activities ng PGMN. At katiting na bawas presyo sa singil sa kuryente. Ipatutupad ng Meralco ngayong buwan. Muntik nang magpang-abot sina Senator Kiko Pangilinan at Robin Padilla sa Senate Lounge. Dahil dito, pansamantalang natigil ang sesyon para awatin ang dalawang panig. Habang nangyayari ito, nagsabi si Senator Ronald De La Rosa na magpapahinga muna siya. Kasunod ng balitang hindi na pagbigyan ang kanyang hirit na temporary restraining order. Live mula sa Senado, may umaarangkadang balita si Angela Babad. Angela. Ninya, sa mga oras nga na ito ay nandito tayo sa tabi ng Legacy Hall. Ito yung sa may tapat ng plenary dito nga sa Senado. At sa ngayon ay kasalukuyang nakakordon o may limitasyon yung mga kasamahan natin pa sa media dahil nga sa pag-uutos na rin ng Senate Sergeant at Arms. Ito nga ay dahil sa nagkaroon kanina ng kaguluhan dito sa may pinaka-hallway na inyong nakikita. Nagkaroon ng medyo pagsiksikan at habulan dahil nagkainitan nga si Senator Robin Padilla at Senator Kiko Pangilinan. Pero sila ay dinala or pumasok doon sa Senate Lounge, doon sa pinakadulo ng inyong mga screen, doon sila pumasok at doon daw quote-unquote nagkaroon ng girian at kinailangang awatin din ng ibang senador. Kaya yung ibang senador ay pumasok doon, kasama na rin yung ibang kawaninga ng Senate mismo. No? At balikan natin yung kanilang naging alterkasyon doon nga sa plenary kanina. Yun po ba? Tayo daw po ay balat sibuyas. Hindi po yan pagiging balat sibuyas. Ito po ay nasa rules of the Senate. At ang sabi din po ng ating dating Senate President na ito daw po ay nangyayari talaga, nagsisigawan. Mga mahal kong kasama, kung ikaw ay nagsasabi ng iyong talumpati at ikaw ay passionate, okay lang yun. Pero para sigawan mo ang kasama mo, nasaan ang rules of the Senate? Wala na po siguro mas importante kung rules of the Senate ang pinag-uusapan natin. So, ibig pong sabihin ba niyan na hindi kayang mahumingi ng paumanhin ng isang veteran senator para sa kanyang pagtaas ng boses? Yun po ba? Napanood ko kagabi sa balita na nais pong magsampa ng ethics case laban sa atin na si Senator Robin Padilla. So ang suggestion ko, isampa na yung ethics case
at doon na po sa Ethics Committee natin pag-usapan ito dahil marami pang ibang mga mas importanteng bagay sa aking paniwala ang dapat nating talakayin. Ninya, sa mga oras na ito ay buka namang nag-diffuse na yung sitwasyon sa pagitan ni Senator Robin Padilla at Senator Kiko Pangilinan. At ayon sa Senate Sergeant at Arms, yun lamang daw yung pinag-usapan at kumbaga pinagdiskusyonan doon nga sa may Senate Lounge. Pero sa mga oras na ito, medyo syempre nagtataka-taka na rin tayo dahil pinalayo tayo eh. Yung nakikita nyo sa inyong screen usually, dyan tumatambay ang mga kasamahan natin sa media pati tayo para nga makausap yung mga senador na dumadaan o yung iba pang mga resource person na pumapasok sa plenaryo. Pero sa oras na ito, medyo malayo yung ating sitwasyon doon. Ito ay dahil umiikot na nga rin yung bali-balita na si Senator Ronald Bato de la Rosa ay dadakpin na umano at huhulihin na ng mga operatiba. At sa kanyang Facebook post nga rin, hindi lang natin nakita ko ito ay video or posting talaga, nakalagay na siya ay nananawagan or video sa isang isang Senate live or sa live niya sa kanyang Facebook page ay nananawagan siya na sana nga siya ay tulungan dahil meron na daw siyang info na ang PNP at CIDG ay papunta na at para arestuhin siya sa mga oras na ito. Ninya? Angela, tungkol kina Senator Robin Padilla at Senator Kiko Pangilinan, nag-file na ba ng formal ethics complaint itong si Senator Robin laban kay Senator Kiko? Ninya, sa mga oras na ito, hindi natin sure kung yan ay matutuloy, no? Dahil kanina, yung gustong mangyari ni Senator Robin Padilla ay mag-apologize na lamang si Senator Kiko Pangilinan on the record dahil yung sinabi niya nga I have the floor o pagtataas ng boses ay na-record nga kahapon sa plenaryo. Yun ang katwiran ni Senator Robin Padilla. Pero ayon nga kay Senator Kiko Pangilinan, doon na rin sa kanyang social media post kagabi, ay handa naman siya at hindi niya aatrasan kung sakaling ang magkakaroon ng ethics complaint laban sa kanya. Okay, kung nagkaroon ba ng ethics complaint, sino ba ang chair ng ethics committee given na merong change of leadership ngayon dyan sa Senado? Ninya, sa mga oras na ito, wala pang kumpirmasyon, no, kung ano yung mga or sino-sino yung mga magiging chairman ng iba't ibang komite. Kanina ang narinig lamang natin na confirmation ay mukhang si Senator Sherwin Gatchalian pa rin ang tatayo bilang chairman ng Protect Committee dahil ito ay urgent. Pero pagdating doon sa liderato or total change ng mga leadership ng mga committees, hindi pa yan tayo sure. Pero sa mga panahon na ito ay yan ang ating kukumpirmahin dahil nagkaroon tayo ng record or nagkaroon tayo ng last time doon sa session na ang sinasabi na yung mga Senate leaders dati or Senate committee chairmans dati, bagamat pwedeng hindi na sila maging chairman, ay automatic part pa rin sila noong committee na kanilang nilid noong previous nga na leadership niya. Oo. And sa ngayon, nasaan si Senator Kiko at nasaan si Senator Robin, no? Nag-apologize ba publicly itong si Senator Kiko? Balita ko, hindi. So kaya sila muntik magsuntukan, tama ba, Angela? Doon sa muntik magsundukan niya, wala nga tayong info dyan dahil medyo sinara talaga or binahuran talaga yung Senate Lounge kanina. Pero yung impormasyon nga ay muntik nang magkapisikalan or may altercation talagang nangyari between the two. Ngayon, pagdating doon sa public apology ni Senator Kiko Pangilinan, sa ating pagka-review, mukhang hindi nangyari yon dahil ang sabi niya directly ay yung narinig niya sa balita na sasampahan siya ng ethics complaint, ang response niya ay handa siyang harapin yon at katwiran pa niya kay Senator Robin Padilla kung grounds ng kung grounds ng pagsasampa ng ethics complaint ang pagtataas ng boses ay dapat daw marami ng senador at marami ng pangyayari na kumbaga na-refer sa ethics committee at ethics nabigyan ng ethics complaint dahil nga normal naman daw sa plenaryo ang pagtataas ng boses at kumbaga may discourse na nangyayari ay normal daw yon. Ninya? And last na lang, Angela, tungkol naman kay Senator Bato de la Rosa, nasan siya sa mga oras na ito? Dahil balita nga natin ay anytime ay pwede raw siyang arestuhin. Angela, may mga tao ba dyan na handa siyang arestuhin? Ninya, ayon sa Office of the Senate Sergeant at Arms kanina, nung nakausap natin yung tumatayong head ng OSAA, ay ayon sa kanya, kapag inutos ni Senate President na payagan ang pagpasok ng kahit anong operatiba, let's say the NBI, para dakpin niya siya, para siya ay hulihin, and then they will bow down. Pero currently, kanina, hindi daw nila papapasukin at hindi nila ahayaan na mangyari yung pag-aresto ni Senator Ronald Bato de la Rosa dito nga sa loob ng Senate Hall. Sa mga oras na ito, si
si Senator Ronald Bato de la Rosa, I believe, nasa kanyang opisina, bagamat hindi ito confirm, no? Currently kasi nandito tayo sa second floor. Meron din tayong mga, what they call this, may mga kasama tayo sa media na nakaantabay naman sa 5th and 6th floor. Dahil sa 5th floor, doon ang opisina ni Senator Bato. Doon naman sa 6th floor, meron ding helipad na yun yung usap-usapan na rin, no, na baka doon dumaan yung mga operatiba na yun nga, huhuli at mag-serve ng warrant kay Senator Bato de la Rosa. Ninya? Kasi may chismis na baka wala na raw siya dyan. Ninya, sa mga oras na ito, hindi natin yan pero later on, baka may chance tayong bumalik on air, ay i-confirm natin yan, i-check natin kung nasaan ba siya, kung nasa office ba siya, or siya ba ay nakalabas na currently. Ninya? So, chismis pa lang yan, no? Maraming salamat, Angela Babad. Samantala, sinabi ng Department of Justice na may legal na paraan ng pamahalaan para maipatupad sa Pilipinas ang arrest warrant ng ICC laban kay Senator Ronald De La Rosa. Ayon kay DOJ spokesperson Attorney Polo Martinez, nakasaad sa batas na maaaring isuko ng Pilipinas ang isang pinaghihinalaan o inarestong individual sa isang international court tulad ng ICC. Tinutukoy niya ay ang Republic Act 9851 o ang Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law, Genocide and Other Crimes Against Humanity. Maliban sa pagsuko sa ilalim ng batas, binanggit din ng DOJ ang extradition bilang isa pang alternate option. Samantala, kinumpirma rin ng DOJ na nakikipag-ugnayan na ito sa NBI kaugnay ng usapin. Wala pang detalyeng ibinigay ang DOJ kung may nakahanda ng mga hakbang sakaling maglabas ng formal na warrant ang ICC laban kay De La Rosa. Binawi ng PNP Crime Investigation and Detection Group ang sapina na ipinadala nito kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Kaugnay ito sa investigasyon sa umano'y extrajudicial killings noong siya pa ang hepe ng pulis sa Davao City. Ayon kay PNP spokesperson Brigadier General Randolph Tuanyo, ito ay bilang paggalang ng CIDG sa Senado na naglagay kay De La Rosa sa protective custody. Matatandaan na inilagay sa protective custody ng Senado si De La Rosa sa harap ng paglabas ng arrest warrant mula sa ICC. Nagpasalamat si Senator Ronald De La Rosa kina Ombudsman Boying Remulla at DILG Secretary John Vic Remulla. Ayon sa mambabatas, nalaman kasi niya nang maaga ang warrant of arrest ng ICC laban sa kanya. Aniya na gamit niya ang nakaraang 6 na buwan para ma-enjoy ang buhay at maglakbay sa iba't ibang panig ng bansa. Una nang ibinunyag ni Remulla noong November 2025 ang umano'y warrant bagamat hindi ito noon kinumpirma ng ICC. Opisyal lang itong kinumpirma nitong Lunes. Samantala, nakahanda ang Philippine National Police na arestuhin anumang oras si Senator Ronald De La Rosa. Pero nilinaw ng PNP na gagawin nila ito kung ipag-uutos ng korte sa bansa. Yan ang umarangkadang balita ni Willie Delgado Jr. Sa gitna ng mainit na usapin ng pag-aresto kay Senator Ronald Bato de la Rosa, nakahanda pa rin ang Philippine National Police na ipatupad ang pagdakip sa senador. Pero gagawin lamang nila ito kung ipag-uutos sa kanila ng Korte ng Pilipinas. Ayon kay PNP spokesperson Brigadier General Randolph Tuanyo, wala pa daw kasing natatanggap na direktang utos ang PNP para arestuhin ang senador. Kailangan aniya mag-convene muna ang ilang ahensya ng pamahalaan gaya ng National Central Bureau at ng Philippine Center on Transnational Crime. Sa dalawang ahensyang ito nakikipag-ugnayan ang Interpol kapag may ICC warrant na kailangang ipatupad sa Pilipinas. Paliwanag pa ni Tuanyo, lahat ng magiging hakbang ng PNP ay daraan sa due process at legal na mekanismo alinsunod sa umiiral na batas ng Pilipinas. Sa sandali mag-convene ang nasabing mga ahensya ng pamahalaan na bahagi ng proseso. Saka pa lamang maisasagawa ang pagpapatupad ng warrant laban kay Senator Bato de la Rosa. Dagdag pa ni Tuanyo, may nakahanda na namang contingency plan ng PNP sakali maglabas ng court order para ipatupad ang pag-aresto sa senador. Nauna nang sinabi ni DILG Secretary John Vic Remulla na nagkasana sila ng isang task force na binubuo ng nasa 10,000 pulis para dakpin si De La Rosa. Si Senator De La Rosa ay sinasabing co-conspirator ng dating Pangulong Rodrigo Duterte
na nahaharap ngayon sa kasong crime against humanity sa International Criminal Court. Ako si Willie Delgado Jr. ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. Nagkilos protesta ang mga progresibong grupo sa tapat ng Senado sa Pasay City upang ipanawagan ang agarang paglilitis kay VP Sara Duterte at pag-aresto kay Senator Ronald De La Rosa. Nasa linya ng telepono si Justine Ignacio. Justine, kumusta na ang sitwasyon dyan? Linya sa mga oras na ito, mag-aalas 6 ng hapon, ay patuloy pa rin nagsasagawa ng kilos protesta dito yung iba't ibang grupo. Kanina katatapos lang ng Tindig Pilipinas na yung katatapos lang ng kanilang programa at ngayon naman ay dumating dito yung mga pro-Duterte supporters dito sa labas ng Senado. Sara panagutin, Bato arestuhin. Yan ang sigaw ng mga progresibong grupo nang magkasa sila ng kilos protesta mula kaninang umaga. Lahat may bitbit na placard na nagsasabing panagutin ng lahat ng may pakana ng war on drugs. Ang litrato ni Bato na tila nasa loob ng piitan ay panawagan na sumuko na siya sa warrant of arrest na inilabas ng ICC. Ayon sa chairman ng Bayan Muna na si Teddy Casino, hindi uobra panawagan ni De La Rosa na dito na lang siya sa bansa papanagutin. Hindi justified, walang basis yung demand ni Bato de la Rosa na dapat local court because sa ilalim ng ating konstitusyon, ating mga batas, may sarili nga tayong batas na nagsasabi na pwede namang i-surrender ng otoridad ang mga katulad ni Bato de la Rosa na ICC. Alas 2 naman itong hapon, nagmarcha sa southbound lane ng Jokno Boulevard ang grupong Tindig Pilipinas patungong Senado. Nakapwesto ang kanilang truck na nagsilbing stage sa isinagawang programa. Ayon kay Lovely Granada, mahalagang mapanagot si VP Sara Duterte at hindi dapat maantala ang paglilitis sa kanya. Panahon na para mag-convene agad ang Senado batay sa isinasaad ng saligang batas. Napaka-importante na mapanagot si Sara Duterte kasi last year pa ito na pending And ito naman ang hinihingi niya, due process. So ngayon, andyan na. Ginawa rin ng House of Representatives ang kanilang tungkulin para sa taong bayan, para sa katotohanan. So, Hindi naman nawawala ng pag-asa si Nanette Castillo, ina ng biktima ng war on drugs na mananagot din sa batas si De La Rosa. Sen Bato, bigyan mo ng dignidad yung sarili mo, huwag kang tumakbo. Madadapa ka lang at madadapa ka ulit. Sa gitna ng pagkilos kanina, nagbangayan naman ng mga nagpoprotesta. Sinita sila ng mga pulis at kalaunay natigil din ang kanilang pagtatalo. Ninya 1,200 ang mga kapital ang i-deploy ngayon dito sa tapat ng Senado ayon kay NCRC Attorney. Sa mga oras na ito ay nagpapatuloy yung kanilang nakaporma pa rin sila dito sa labas ng Senado at sobrang daming tao ngayon dito. Ninya, iba't ibang grupo ito ng pro-Duterte supporters. At kanina napansin din natin dito siya sa linya na lumabas si Mau Oplasta ng Senado at kanina medyo nagkaroon ng kaunting habulan dito dahil nga tinatanong ng media kung bakit lumabas si Oplasta. At sa mga oras na ito nakabantay yung mga pulis at maraming tao dito sa labas ng Senado. Linya. Maraming salamat, Justine Ignacio. Luzon at Visayas grid isinailalim sa red alert. Marami pang maiinit na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita. Napagbotohan na ang mga miyembro ng Public Prosecution Panel na binubuo ng 11 mambabatas, abogado at mga naging prosecutor sa mga nagdaang impeachment. Kilalanin natin sila sa umaarangkadang balita
ni Naomi Tiburcio. Application to be delivered by... Buo na ang prosecution panel na kakatawan sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sila ay 11 miyembro ng mga mambabatas at abogado mula sa majority at minority bloc at mga veteranong legal practitioner. Ipepresenta nila ang articles of impeachment at ebidensya sa Senado kapag nagsimula na ang paglilitis. Sila ay sina Representatives Jervy Luistro, Joel Chua, Laila De Lima, Terry Ridon, Shell Jokno, Isabel Maria Zamora, Lordan Suwan, Jonathan Keith Flores, Lawrence Defensor, Rog Gutierrez at Kaka Bagao. Sino-sino nga ba sila at ano ang napagbasehan sa pagkakahirang sa kanila bilang impeachment prosecutors? 3 sa kanila ay mga dati nang naging prosecutor sa impeachment ni dating Pangulong Joseph Estrada at dating Supreme Court Chief Justice Renato Corona. Ito ay sina Congressman Diokno na naging private prosecutor ng impeachment ni Estrada at Congressman Luistro at Congressman Bagao na kapwa naging prosecutor kay Corona. 6 naman sa kanila ay mga dati nang naging prosecutor sa unang impeachment sa Bise. Ito ay sina Luistro, Rodriguez, Zamora, Defensor, Flores at Chua. Malaki ang ambag sa proseksyon ng pagkakasama ng ibang mga veteranong abogado gaya na lang ni Representative De Lima na dating senador, Justice Secretary at Chairperson ng Commission on Human Rights. Oo, dahil walang sino man, gaano man kataas ang katungkulan, ang dapat mangibabaw sa batas, walang sino man ang dapat makatakas sa pananagutan. Deputy Minority Leader din si Representative Diokno, veteranong human rights litigator, former chair ng Free Legal Assistance Group at dating dean sa De La Salle University College of Law. Mr. Speaker, Your Honors, to Vice President Sara, see you in the impeachment court. Si Representative Luistro naman ang chairperson ng House Justice Committee na nagsimula ng investigasyon laban sa Bise at naging lead investigator sa tax credit scam noong Administrasyong Arroyo. At hindi lamang pera ng bayan ang nakataya. Ang nakataya rito ay tiwala ng sambayanan at katatagan mismo ng ating republika. Human rights lawyer din si Representative Bagao, isang agrarian reform advocate at dating governor ng Dinagat Islands. Naniniwala po ako na lahat tayo ay may karapatang humingi ng rekurso at solusyon laban sa pang-aapi, pandaraya at pagsisinungaling ng mga opisyal. Kilalanin ang iba pang miyembro ng prosecution panel sa part 2 na ihahatid namin bukas. Ako si Naomi Tiburcio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. Patuloy na inaantabayanan kung maitra-transmit na sa Senado ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Nauna nang sinabi ni House Secretary General Cheloy Garafil na dinodokumento at gumagawa pa sila ng maraming kopya at idinadaan sa tamang proseso ang pag-akyat nito sa Senado. Kaugnay niyan, makausap natin si Tingog Party List Representative Jude Asidre. Magandang hapon po, Congressman Asidre, at welcome back po sa Arangkada Balita. Magandang hapon, Jack. Magandang hapon din sa lahat ng nanonood sa ating iyong oras. Yes, Congressman, unang-una, anong reaction nyo na tila nangungutya na naman itong si Senator Amy Marcos dahil bakit daw wala pa yung Articles of Impeachment? Ano po reaction nyo sa sinabi po niya? Sa totoo lang, minsan hindi ko maintindihan ang mga tao. No? Minsan gusto nila pabilisin. Minsan gusto nila nagmamadali masyado. Ganito na lang, Jack. Siguro sa panahon yan, mas mabuti sundin na lang natin yung rules. Ano? At the moment, the House is trying its best to comply with the requirements, the documentary and the administrative requirements of transmitting the articles of impeachment. Katulad ng sinabi ng ating House Secretary General, ginagawa yung mga kopya ng impeachment complaint, which we would like to understand. Marami to kasi pati yung attachment, and we have to prepare several copies, and all of this will have to be sent to the Senate. And Congressman, tama kayo dyan eh. Parang sa mata ng iba, parang wala kang ginawang tama eh. Pag binilisan mo, sinabi nire-railroad mo, di ba? Pag binagalan, nagre-reklamo pa rin. Tama po, Congressman. Oo, kaya nga ang gusto na lang natin, at ito naman siguro ang nakita ng taong bayan, no, na ang House this time, talagang sinunod natin to the letter. Ang bawat provision sa ating rules for impeachment proceedings, para nga po wala na masabi din na
na nagkulang tayo sa due process, hindi na masabing hindi na pagbigyan ng pagkakataon yung kabilang kampo. So we're pretty confident, no, that this will all help contribute to a stronger case sa impeachment court this time. And Congressman, sinabi nyo nga na talagang inasahan nyo itong dami ng boto, no, para sa impeachment case kay VP Sara. At ngayon na nagkaroon ng pagbabago or change sa leadership po sa Senado, sa tingin nyo ba baka magkaroon na naman ng delay itong impeachment trial ni VP Sara? Well, I don't want to get myself ahead of the Senate, no? Siyempre, sila yon, and they have their own rules and their own policies ngayon sa Senado. We're only taking the word of the new Senate President. Sinabi niya that there will be no more delays. In fact, and-explain niya sa isang interview, I think the other day, na ang ibig sabihin ng forthwith, agad-agad, which was not his position a couple of, the last time, yung last year natin na impeachment. Pero let it be as it is, no? We're hopeful that the Senate will perform its constitutional mandate sa kaparehong paraan na kami sa House of Representatives ay ating ginampanan ng ating tungkulin. Inaasahan natin at siguro pakiusap na rin natin to sa Senado na talagang gawin natin ang ating constitutional duty to convene as an impeachment court. And confident po ba kayo, Congressman, dun sa mga ebidensya? Kasi to be fair, di ba, may mga congressman na bumoto ng yes na akala natin dati hindi. Pero ang rason nga ng congressman na yun is sobrang lakas ng ebidensya, lalo na yung SALN. So wala siyang magagawa kundi bumoto ng yes. Yun din po ba yung inaasahan nyo? Once na maputa sa Senado, yes, nagpakita ka ng suporta kay VP. Pero once na makita mo yung ebidensya na malakas ay no choice ka kung hindi bumoto base sa konsensya at ebidensya. Well, Jack, we expect no less, no? We hope our senators will really look into the evidence. And we're pretty confident of what it holds. Especially, kita naman natin sa House. Aminin naman natin, hindi naman ganun ka buo ang loob natin before nung nagsisimula tayo ng impeachment, di ba? Pakiramdaman, almost a third of Congress were not part of the same Congress na did the earlier impeachment. So talagang malaking bagay na nagkaroon ng pagkakataon na ilahad at masuriin ang ebidensya na kasama ng impeachment complaint. And now that the impeachment is moving to the next stage, we expect no less than the full attention. At we also expect na ang ating mga kasamahan sa Senado will decide on the basis of evidence. Sana ho hindi mangibabaw ang politika, sana po mangibabaw yung ebidensya na meron po tayo. And Congressman, ibang balita naman, no? Imbisigahan po ba yung ginawang tangkang pangingikil ng PGMN kay dating Speaker Martin Romualdez? Well, at kahapon no, nag-privilege speech po ako calling for the same for the same call na sana makita na natin ano ba talaga ang boundaries between social media commentary and journalism work. Kasi hindi naman ho pwedeng whenever convenient they decide to be called or to appeal to there being a journalist, tapos pag obligasyon na at accountability sasabihin nila na hindi naman kami journalist. And that goes even for outfits no na who present themselves as media companies but do not enjoy the same status, the same protection, the same accreditation as our mainstream media institution. So I think dun nakasentro ang investigation. Kumbaga itong situation no, itong insidente na nadakip si Franco Mabante, ito lamang pagpapatunay na something is wrong, that clearly some of these social media commentators or influencers have already crossed the line. At siguro sa katiwasayan ng lahat, no, hindi naman ito pahingikil, wala namang pinipigilang magsalita dito. Pero nire-remind lang ang lahat, katulad lang ang bawat karapatan may accountability. Ang ating ding freedom of speech comes with
kumbaga minimum standards para masabi natin na part siya ng katotohanan. Ito yung pagiging fair and truthful at all times. Nga siguro, Congressman, nga yung accountability partner no, pagdating sa mga vloggers. Katulad sa atin, pinanggalingin natin sa ABS-CBN, kami mga journalist po doon, may ombudsman tayong sarili sa opisina at may ethics kaming sinusundan. Kahit naman dito sa PRTV, meron din kami mga supervisors na talagang kumbaga, Magbe-vet nung iyong sinusulat. Sila ang problema, hindi natin alam yung structure nila. Minsan sila mismo yung may-ari ng channel nila. Tama po, Congressman. Siguro Tama yun po dapat kayo, natin Jack. pantayan. In fact, yan ang layunin natin sa pagpapaimbestiga natin, sa resolution natin. Kasi in the end, what we're trying to protect actually is responsible free speech. What we're trying to protect is genuine journalism. Kasi kung ang professional na journalist, sa dami ng accountability at responsibilidad na kailangan niyang tuparin at sundin, bakit papayagan natin ng isang individual who is projecting themselves to be the source of information o di kaya uses the platform to shape public opinion, hahayaan lang natin na walang kaakibat na accountability, lalo na kung ang kanilang mga sinasabi hindi makatotohanan o di kaya ginagamit ang plataforma nila sa pangingikil sa mga kapwa nating Pilipino. May iba pa raw bang mga congressmen na naging biktima raw ng PGMN? Na Alam mo natin na meron pang ilan na mga congressmen na lumapit po sa atin at ibinahagi din po yung kanilang mga concerns kasi for one instance or more than one instance sila din ay ginawang content ng PGMN, no? Hindi kuan lang to. This is in addition to the others also. Meron nga mga lumapit din na corporate and mga private individuals who were also kumbaga threatened with the same modus, no, na tawag nga na pwedeng protektahan o di kaya pwedeng sirain naman yung mga competitors o mga kalaban, which is quite unfortunate kasi ang social media naman talaga malaki ang pakinabang sa atin yan. Pero kung hahayaan natin ng ganito na lang, syempre, mas malaking kasiraan ang mangyayari. Okay, sige. Maraming salamat po. Tingog Party List Representative Jude Asidre. Mabuhay kayo, sir. Maraming salamat, Jack at Nina. Mabuhay din po kayo. Puno pa rin ng tensyon sa Senado dahil sa tila patuloy na habulan para maihain ang arrest warrant ng International Criminal Court laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Live mula sa Senado, may umarangkadang balita si JM Pineda. JM. Yes, Ninya, sa mga oras na ito ay mahigpit ang seguridad dito sa loob ng Senado. At dahil nga yan doon sa ilang mga impormasyon na meron ngang mga papunta o nandito na mismo sa bisinidad ng Senado na may mga otoridad o NBI at CIDG na magtatangka nga ulit na ahinan ng arrest warrant itong si Senator Ronald Bato de la Rosa. Pero bago yan, nauna nang sinabi ng mga abogado ng mga biktima ng EJK na sana wag nang kanlungin ng Senado itong si Senator Bato de la Rosa, lalo pat international court na ang may hawak sa kanyang kaso. Ikatlong araw nang namamalagi sa loob ng Senado si Senator Ronald Bato de la Rosa dahil nasa ilalim siya ng Senate Protective Custody matapos ang tangkang pag-aresto sa kanya ng National Bureau of Investigation base sa arrest warrant mula sa International Criminal Court. Dismayado ang mga biktima ng extrajudicial killings ng drug war dahil sa tila pagkanlong ng Senado. Gate pa ng abogado nila, wala naman sa batas ang protective custody. Kung ang kaso nito ay may parusang 6 na taon pataas, pwedeng hulihin ng mambabatas kahit nasa loob pa ng sesyon. Si Senator De La Rosa ang napabilang sa co-perpetrators ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kasong Crimes Against Humanity. Mahigit 6 na taon ang parusa dito. Ang panawagan po ng mga biktima ng war on drugs ay wag na pong magtago si Senator Bato sa Senado, kundi harapin niya po ang proseso ng hustisya at harapin niya po
ang ICC. Sabi niya naman po, haharapin niya. Ito na po yung pagkakataong to. At wag na po natin gawin ang Senado bilang safe haven po sa isang tao na may arrest warrant for an international crime. Wala ring basehan ang sinasabi ng mga senador na dapat munang dumaan sa Korte ng Pilipinas ang warrant of arrest na galing sa ibang bansa bago ito hihain. Dahil una po, ang domestic law po natin mismo, RA 9851, ay nagsasabi na kung meron man pong isang tao dito sa Pilipinas na iniimbestiga po o pinoprosecute sa isang international court, pwede po siyang i-surrender ng Philippine authorities. Ayon naman sa Department of Justice, sa ilalim ng batas, pwedeng hulihin at isuko ng gobyerno ang isang individual na may kaso sa international court. Pwede rin daw gawin ng extradition o pagbibigay ng isang individual na nasa ilalim ng paglilitis. Pero ang kampo ni Bato, nanindigan pa rin na hindi dapat kilalanin ang warrant of arrest na galing sa ICC. Kasi hindi na tayo membro ng ICC. Why are we insisting to carry out this, to implement this warrants of arrest issued by ICC? We are not under no obligation to carry out such warrant of arrest dahil hindi tayo membro. Hirit pa rin niya na tulungan siya ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Regardless of our political affiliation, Duterte man ako, siya Marcos, naglaban-laban yung dalawang kampo na yan, still the fact remains that ako ay Pilipino at siya ay Pilipino. Siya ang presidente at ako ay citizen ng Pilipinas. Kanino ako hihingi ng tulong? Doon sa China? Gobyerno ng China? Gobyerno ng Russia? So sa ating gobyerno. Peaceful support rin ang hinihingi ni Bato sa mga kabaro niya sa Philippine Military Academy. Niya kanina nga nung sinilip natin itong social media live ni Senator Bato de la Rosa, ang nangyari nga dito ay humihingi siya ng tulong sa publiko dahil nga meron nga siyang natanggap na impormasyon na pagtapos nga ng session ngayong araw ay posible na siyang dakpin o hulihin ng mga otoridad at ng NBI. At kanina nga rin may natanggap tayo impormasyon dahil nandito lang din yung sa tabi natin dito yung pinaka-session hall dito sa Senado ay adjourn na nga ang session pero inaabangan pa natin kung ano ba yung mga mangyari kung maihahain ba ngayong araw ng NBI at ng CIDG ang arrest warrant ng ICC dito kay Senator De La Rosa. Ninya. So meron ka bang nakikita mga miyembro ng NBI, ng CIDG dyan sa loob or sa labas o malapit dyan sa Senate? Sa ngayon, Ninya, nung sinilip natin yung pinakalabas ng building ng Senate ay wala pa naman tayong nakikitang mga miyembro ng NBI pero may impormasyon din tayong nakuha na kinumpirma nga ni Acting Senate Sergeant of Arms, former General Mau Aplaska na yun nga, meron daw mga miyembro ng NBI na nandito sa Senate na malapit pero yun nga, ginigate pa rin nila na hindi nila papapasukin sa premises itong mga otoridad dahil nga may kasunduan na nung Lunes ang NBI at ang Senado na walang arestuhan na mangyayari. Ninya. So nasaan ngayon eksakto itong si Senator Bato de la Rosa? Ninya ngayon ay nung nakita natin dun sa kanyang live ay sa pakiwari natin ay yun yung opisina niya, dun yun sa 5th floor. So nandun na halos lahat ng mga opisina ng mga senador at may mga nakabang din na media dun kung ano nga ba yung mga mangyayari. Pero sa ngayon kasi nung bago mag-adjourn kanina ay medyo nagkakagulo na nga dahil maraming tensyon na nangyayari dito. Una na nga dyan yung nangyari kay Senator Kiko Pangilinan at Senator Robin Padilla pero nagkasabay nga niyan yung nangyayari din na impormasyon nga na posibleng hulihin ngayon si Senator De La Rosa. Ninya. Alright, maraming salamat, JM Pineda. Kailangang masimulan agad ng Senado ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte sa oras na maitransmit ang Articles of Impeachment. Ayon ito kay Akbayan Party List Representative Chel Jokno, naniniwala siya na babase ang mga senator judges kung anong mga ebidensya ang maiprepresenta sa trial bago bumoto sa impeachment. Gate pa ni Jokno, isa sa alang-alang at magiging sensitibo pa rin ang mga senador sa pananaw ng publiko habang tumatakbo ang paglilitis. Kahit sino naman ang maging leaders ng Senado, klaro ang utos ng ating konstitusyon
na upon receipt of the articles, kailangan mag-conduct ng trial forthwith. Ibig sabihin, di ba, ay agad-agad. Hindi natin alam kasi kung ano yung mismong babaguhin, kung meron man. But sa pagkalam ko kasi, the rules on evidence that we have in our rules of court should apply at least in a supplemental manner. Hindi pa nagsisimula ang formal na impeachment trial ay mainit na ang mga ganap sa Senado. Himayin natin yan at makakausap natin ngayon si Attorney Jose Roy III, dating Dean ng PLM College of Law. Magandang gabi po, Attorney Roy. Good evening. Thank you for inviting me. Good evening to all your viewers. Okay, Attorney Roy, unang-una, can you give us an insight tungkol dito sa reported incident na kasama na naglabas-masok sa Senado si Senator Bato de la Rosa gamit daw ang unmarked vehicle kasama si Senate President Alan Peter Cayetano. Hindi raw ba ito maituturing na harboring a fugitive na kaso laban sa Senate President? Well, bakit hindi? Ang immunity for the crimes dun sa ICC warrant, hindi mag-a-apply. Kasi nga, ito more than 6 years ang penalty. So, walang immunity dapat available kay Senator De La Rosa at this time, no? So, yung pagpasok sa kanya sa Senado, tapos nag-issue ng protective custody order, parang sinadya at meron silang plano na hindi papayagan na maaresto si Senator De La Rosa. Opo. Hindi naman natin pwedeng sabihin na harboring kasi hindi naman siya tinatago. Di ba? He's out there in the open. Alam natin kung nasaan siya. Nagkakaroon lang tayo ng konting diskusyon kung pwede bang pumasok yung NBI, nakakontempt ba sila and so forth. But yung pagpasok doon and they were attempting to apprehend him, sigurado yun is some kind of obstruction. Hindi naman kasi natin pwedeng i-deny. Si Senator De La Rosa na nga nagsasabi, nagpapasalamat siya sa Remulla, magkapatid na secretary at si Ombudsman Remulla dahil sa kanila, ilang buwan na niyang nalaman o nasabihan na yung publiko na may warrant of arrest. Hindi lang nga pinilalabas. Ano? Opo. So, bakit nila tinago at ginawang sikreta yung pagpasok? Siguro, alam nila na hinahunting siya doon, hinihintay siya ng mga ahente na mag-aaresto sa kanya. Pero yun po, attorney, hindi kaya nakompromiso din yung basically yung operation? Kasi, kumbaga, pinire-empt mo nagsabi ka kagad ng walang official na pag-release ng warrant of arrest. Ano po masasabi na nyo? Well, yung pag-release ng warrant of arrest, hindi katungkulan ng Philippine government yan. Matagal nang ni-release ng ICC yan. Di ba? Matagal na. Kinonfirm lang ngayon kasi sinasabi, I think, natunugan doon sa The Hague na kini-question yung authenticity ng arrest warrant. At di nag-issue sila ng statement, no, it is real. Diba? It is authentic. But the point is, matagal na nating alam na meron na kumakalat na balita na may warrant of arrest. So, itong ginawa na pagtago sa kanya na hindi pinapayagan siyang maaresto, ayan dapat siguro maging isang investigasyon na malaki. Pwede bang gawin ng Senado yun na alam naman natin na malinaw ang immunity niyan, hindi lalampas ng penalty na hindi mag-a-apply pag ang penalty ay lampas ng 6 years. Pero, diba? Attorney, masasabi mo ba tama yung ginawa nung magkapatid na Remulla nung sinabi nila may warrant? Kasi yan tuloy ay for 6 months nagtago si Senator De La Rosa. Ito ang nakasulat, yung provision na yan kasi is found sa, yung mag-a-apply na provision dyan is found dun sa Republic Act 9851. Section 17 in the second paragraph. Binibigyan ang executive, ng discretion, ng prerogatiba na pwede niyang ipadala yung mga taong akusado na sa international court kung sila ay may investigasyon o may kaso. Nasa sa discretion ng presidente yun. Ibig sabihin, siya magdedesisyon
pwede niyang kasuhan dito. Pwede niya ring ibigay doon sa International Court kasi meron naman tayong treaty. Ngayon, nakita ko yung statement ni Senator De La Rosa. Bakit daw siya i-aresto? Hindi na daw tayo miyembro nung ICC. Well, parang hindi yata tama o hindi yata kumpleto yung statement na yon. Na maalala natin, tayo nagmiyembro sa ICC ng kusa, di ba? We signed, pumirma tayo sa treaty, nakisapi tayo at sumama tayo doon. Ngayon, nung tayo'y umalis sa ICC, may provision doon sa treaty na yon. O sige, pwede kayong umalis. Basta ang usapan, lahat ng kasong pending, habang miyembro kayo, papayagan namin kayong umalis, walang problema. Pero pag ito ay nangailangan ng tulong yung ICC, tuloy-tuloy pa rin kayo magbibigay ng tulong at suporta at kooperasyon. Sa madaling salita, yung ginagawa natin ngayon na pagsangayon or pagtulong or pag-cooperate sa ICC, bahagi pa rin ng ating kasunduan. So yung ating pag-alis doon ay naka-premise, nakatali dyan sa obligasyon na yan na yung mga kasong nangyari laban sa mga taong na nasa inyong jurisdiction or mga bagay-bagay na sa jurisdiction nyo, kahit na wala na kayo, tutulungan nyo yung ICC. Yan ang isang kondisyon ng ating pag-alis. So tama, wala na, hindi na nga tayo miyembro, pero meron tayong limited continuing obligation dyan sa treaty na yan. That is part ng international obligation ng Pilipinas. Pero ngayon po ay nasa protective custody raw siya ng Senado. Meron bang pananagutan ngayon ang Senate dahil po sa kanilang ginagawa? Well, sinong magpapanagot sa Senado? Siyempre, yung Senado, makapangyarihan na sangay ng ating gobyerno. Sino magsasampa ng kaso? Siguro, kailangan merong magmabuting dalhin itong tanong na ito sa Korte Suprema. Doon tayo magkaalaman kung meron bang itong sinasabing protective custody. Pwede bang gawin ng Senado na basta yung kanilang mga miyembro hindi pwedeng galawin ng kahit sino man? Maaari bang gawin yun? Nandun ba sa ating konstitusyon yun? Ito ba'y bahagi ng kanilang interpretasyon ng due process at iba pang proteksyon ng saligang batas? Palagay ko siguro medyo wala yata sa lugar yung pinipilit na pwedeng pahindian ang kahit anumang reklamo laban sa miyembro. Ngayon, kung merong iba naman yung may threat to life, di ba? May danger gano'n, di tumawag ng tamang law enforcement agency, ahensya, at bigyan ng seguridad. Pero yung biglang gagawa ka ng resolusyon, gagawa ka ng desisyon na, ito, hindi niyo pwedeng galawin to. Kami lang ang pwedeng magkaroon ng custody sa taong to. Yun, nakita natin doon sa mga Blue Ribbon Committee hearing, okay, kasi di ba pinipreserba nila yung testimonya ng mga nagsalaysay doon? Sige. Yes, pero ito malinaw, ibang klaseng kaso ito. Oo nga po. Hinahanap si Senator De La Rosa dahil gusto yung panagutin sa mga crimes na nandun, na hinain doon sa The Hague. Okay. Sige, nako, Attorney Roy, again, maraming salamat po sa oras na binigay dito sa Arangkada Balita. Sana next time ma-invite ulit namin kayo. Sure, Jack. Salamat po. Thank you very much. Good night. Good night po. Heto na nga ang latest na umaarangkadang showbiz balita. Showing na ang kauna-unang full-length film ni Jem Ibarra at Fiang Smith na pinamagatang Almost Us in theaters nationwide. Ang tanong, totoo bang may kissing scene sa pelikula ang dalawa? Alamin lahat ng detalye dito lang sa Joy Hot Exclusives. Agad nating inala mula mismo kay JM at kay Fiang ang masasabi nila na dinaluhan ng maraming bituin ang kanilang red carpet premiere night kamakailan para sa pelikula nilang Almost Us. Sobrang nagpapasalamat kami, of course, kasi alam mo, sobrang hectic din ang schedule nila, pero nagawa nila kami isingit para supportahan yung first ever film namin na Almost Us. So, sobrang nakakataba ng heart. Grateful ako na kasi hindi namin ini-expect na atin yung mga nasa invitation, yung mga nasa list. So, at least naglaan sila ng oras para sa film namin.
Sa pelikula, makikita ang husay ng dalawa. Bagamat ito ang unang sabak nila sa big screen, masasabi mo talaga na relax at parang hindi first-timer sa pag-arte ang dalawa sa pelikula. Minahal lang namin talaga yung craft, yung mismong material kasi first draft pa lang, hindi pa kami nag-start. Sumipa na yung script. So, alam mo yun, sa yung ganda ng material, gusto namin mabigyan ng hustisya. Sa premiere night, todo ang pag-cheer ng mga tao at pinalakpakan ang di umano'y kissing scene ng dalawa dito sa kanilang pelikula. Agad nating inalam paano nga ba ang naging paghahanda para sa ganitong eksena. Nakailang take nga ba sila sa eksenang ito? Wala. Hindi naman kailangan i-practice. Guys, panoodin niyo po ang aming first ever film na Almost Ash. Showing na po yan ngayon sa over 165 cinemas all over the Philippines. So, sana po i-supportahan nyo. Philippines. Ano kita-kits? Kita-kits. Kita-kits. At yan na muna ang latest sa mundo ng showbiz. Ako nga po ang resident kaarangkada ninyo pagdating sa mga hottest and exclusive ganap sa mga paborito nyong artista. Ang nag-iisang beshi ng bayan para sa Joy Hot Exclusives. Balik sa inyo. Yan ang mga umarangkadang balita ngayong araw. Ako si Nina Corpus. At ako naman si Jack Batallones. Para hindi mahuli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na Arangkada Balita.